guys, good afternoon. Welcome to my small office. Ayan. Yan. Nagwo-work ako kahit nagpapagaling ang beauty ko. Trabaho pa rin. Okay? So, yesterday nagpost ako na nagpa-chemo ako. My problem is dinagsa ako ng message. Hindi ko po kayo lahat ma-answer, okay? Lalo na yung mga partners ko sa Ditotel. Guys, kasi master distributor ako ng Ditotel, Camarines Province, Mindoro, Taguig, Pateros, and Palawan. So, napakarami kong partners dyan na nagpapaload, nagbumibili ng load sa SIM card. So, lahat nagtatanong what happened. And then, aside from that, yung mga friends, investors na sa real estate business. So, sa madaling salita, lahat nag-alala, my family, yung mga friends, mga family ko nag-aalala about kung bakit nagkikimo. So, ngayon, I decided to make a video para malaman nyo yung sitwasyon ko. 2019, meron akong nakapa na maliit na bukol sa breast ko. Itong, ano ba to? Kanan. Sa madaling salita, meron akong nakapa dito na maliit. So, sabi ko ganun, may nakapa ako. So, hindi ko siya ininda. 2022, nung naligo ako, sabi ko, parang ang laki na. Parang kalahati na ng breast ko, meron na. So, sabi ko sa mister ko, siguro kailangan kong magpatingin sa doktor. Sa madaling salita, pumunta kami ng doktor, kasama ko si Rene, yung first kasi ng mister ko na partners ko na rin sa negosyo. Sinamahan nila ako dalawa. Pumunta kami sa ospital dito sa Palawan. Nung pumunta kami, sabi nung doktor, kailangan natin kailangan mo ano ba ang tawag nun? Ultrasound. Sabi ko, sige doc. So, nagpa-ultrasound ako. Nung lumabas yung ultrasound ko, na nakita doon sa ultrasound na itong breast sa kabila, take note gaya, yung lumalabas pala itong mga ganitong kasi menopausal ko dahil I'm 54 years old, 52, parang 52 years old na ako that time. O 52 years old. So, magmimenopausal na. So, parang inisip ko, siguro, lumalabas daw yung mga maraming bukol-bukol. So, meron akong 9 na bukol dito, tapos 7 dito. Yung isa, dito, suspicious. Suspicious siya. Tapos yung isa, merong maliit. Then, suspicious. Di, sabi ko, so anong gagawin, Doc? Pag ganon. Sabi niya, ganon, kailangan natin yan ipabiopsy. And then, para malaman natin kung cancer ba siya. Ito na, the problem is my husband. No? Kasi, takot siya sa sa biopsy, sa ganyan. Kasi, ang father niya, si father niya, namatay, lung cancer. Okay, so nagkaroon ng biopsy, baga, tapos biopsy, kinemo, 1 year lang, namatay na. So, yun yung nangyari sa kanya, na talagang parang meron siyang parang takot, may takot na siya ganun. May phobia na siya. So, sabi kong ganun, sige Doc, pag-usapan namin kung anong pwede. Sa madaling salita, hindi ako bumalik, hindi ako nagpa-biopsy, so, parang nagkasundo kami mag-asawa na magguna lang tayo sa natural medicine. Sabi ko, okay. So, ang ginawa ko, ni-research ko about cancer, ano yung dapat gawin, ano yung dapat kainin, ano na lang yung pwedeng gawin mo, ano yung mga kainin at hindi pwede, ano yung mga dapat mong inumin, so lahat yun. From 2022, hindi na ako kumakain ng rice. No rice, kasi rice is sugar. Lahat, tinapay, mga
mga karne, puro gulay. Gulay ako at saka ang mga isda ko pinipili ko na lang kung ano yung pwede kong kainin isda. Okay? So, yun yung ginawa ko. Tapos, yung medicine na ginagamit ko, bumibili ako mga natural medicine. Tapos, nagiinom din ako ng mga, yung mga natural din. Mga laga-laga, mga lahat yun. Tapos, ako na yung gumagawa ng, ng pamunas ko, yung oil. So, gumagawa ko ng sarili ko. Madaling salita, okay naman siya. Wala akong naramdaman. Maganda naman yung malakas ako. Malakas. But, nung 2024, siguro dahil sa dami kong trabaho, tapos, lumalaki talaga siya. Sabi ko sa mister ko, hindi naman siya sumasakit, pero lumaki. Sabi ko, hindi ko gusto yung mabigat. Ayoko na mabigat. Malaki kasi, nabibigatan. Hindi ko gusto yung, tsaka sumasakit na yung likod ko kasi nangangalay. Sabi ko sa kanya. Kailangan kong, ipatanggal ko na lang siguro. Sabi ko, di bale, walang breast. Basta matanggal na yan. Kasi, mabigat. Sabi niya sa akin, sige, punta tayo sa sa doktor. Pumunta kami ng doktor. Another doctor, guys, another doctor. Same hospital. Sabi nung doktor, nakausap ko, ang laki na ng breast mo. Sabi niya gano'n, laki na ng bukol. Sabi niya gano'n. Kailangan na yung tanggalin. Tanggalin yan lahat, tapos hihiwa dito sa gilid mo ng laman, tapos itatapal dito sa breast. Sabi ko gano'n, Dok, di parang dalawang operation ako, kasi tinanggal mo, tapos naghiwa ka dito. Tapos, gaano po katagal ang healing process? Sabi niya gano'n, 3 months. Sabi ko, 3 months? Ang dami-dami kong ginagawa eh. Sabi ko, ang dami kong ang schedule din ng travel. May mga exhibit ako, may Sabi niya sa akin gano'n, humingi ka ng second opinion sa ibang doktor. So, sinunod ko siya. Sabi ko, sige Dok, babalik ako pag Ang ginawa ko, pumunta ako dun sa doktor na pinunta ko noong 2022. Nung pumunta ako nung nagkita kami ulit. Sabi niya, pagtingin niya sa breast, ang laki na ng breast mo, hindi na ako mag-opera niyan. Ang laki na. Kaya ganun. Ang laki na pala ng bukol, hindi naman malaki. Laki na ng bukol ng breast mo, hindi na ako mag-opera niyan. Tigas ng ulo mo, dapat ikikimo na lang yan. I-biopsy, tapos ikikimo para lumiit. Ito na yung asawa ko talaga, nag-iyak-iyak, parang maiyak na siya. Sabi niya ganun, Dok, may asawa ko, anong garansya na pag binayopsi, kinimo, inoperahan, anong chance kung mabuhay ba yung misis ko, yung ganyan. Sabi ng doktor, walang garansya. Yung asawa ko para talaga siya maiyak na. Pero that time, parang na ako, yung parang, hindi naman ako kasi takot. I mean, wala man sa akin kung mamatay. Lahat man talaga tayo mamatay, no? Sabi ko na, so anong gagawin natin, Dok? What's next? Sabi niya, bago tayo mag-biopsy, mo muna, magpa-laboratory ka muna. Laboratory, lahat, ipa-laboratory, titingnan lahat daw. Sabi ko, okay, Dok. Pero that time talaga nanghihina na ako. Tapos yung mata ko pag, na, hindi, blurred, yung parang, talaga yung mata ko. Parang, yung parang, yung malabo na, yung paningin. Pero malakas pa rin ako katawan ko. Alam mo naman ako, fighter ako eh. Sa madaling salita, sabi ko, okay Dok, magpa-laboratory na muna ako. Pero that time, meron akong schedule ng travel going to Kota Kinabalu, Malaysia. Kasi meron akong mga investor from Singapore na kailangan mag-emit ko doon sa mga factory owner ng ng Sabah. Nabanggit ko dun sa friend ko, which is si Jojo Sapalo, kasamahan ko sa sa organization. Sabi ko, Jo, nabanggit ko sa kanya na may problema ako about my breast. Sabi ni Jojo sa akin, tama yan. Kausapin natin si Dato Philip kasi magaling yan, may mga pharmaceutical company yan.
Sige, sige, sabi ko gano'n. So, during our meeting, no, sa investor, after noon, kinausap niya, binanggit niya, sabi niya, Dato, ganyan-ganyan, may gano'n, baka may alam ka na magaling, may gamot na ano, ganyan. Sabi niya, so that's, meron mga magaling dito, may patawag niya kagad yung isang distributor ng stem cell galing ng Japan. So, pinapunta niya, dinala yung product, and introduce, tinignan yung So, ang ganda nga nung stem cell niya. Ititik mo siya para hindi kumalat yung cancer. Tapos, bubuhayin yung mga cells. Okay? Yung mga cells ng katawan mo na namatay. So, ang ginawa ko, bumili agad ako ng 4 na boxes. Tinik ko siya. So, 2 weeks kong na-take kasi isang linggo ako sa Malaysia. Tapos pagbalik ko, mga ilang dumiretso ako ng Siargao. Tapos pagbalik ko ng Palawan, nagpa-laboratory ako. Yung mga request ni Doc, ni laboratory ko. Kumusta ka? Lumabas ang laboratory ko. Lahat puro negative. Okay? Walang lahat ng organs maganda. Tinik ko siya, tinik ko yung mga stem cell na yun. The problem lang ay hindi talaga lumiit yung breast ko, which is nahirapan ako. Nung nitong huli na, sabi kong ganun, nang problema ako kasi mabigat nga gusto ko talaga siyang matanggal. Ang gusto ko sana lumiit. Although wala naman akong naramdaman na pain, pero nangangawit ako, bigat na So, ang nangyari, meron din akong friend na na may friend din. Itong guys na to, banker. May friend din siya na wellness doctor. Nakwento niya na yung isang friend ko kasi yung isang friend din namin na namatay sa breast cancer din. So, parang walang nangyari sa pera niya kasi kahit napakayaman or wala din nangyari sa pera kasi nagpa-chemo, nagpaano. So, parang kasi siyempre yung family lang mga puro doktor. So, hindi sila masyadong pagdating sa mga natural din medicine. Ako kasi naniniwala na para mag-survive yung katawan natin, kailangan malakas yung katawan natin para i-fight yung sakit natin, okay? So sabi niya sa akin, meron akong friend. Kailangan mo siya makausap kasi wellness doctor. Magkakatulungan kayo, makakausap, magkakaanuhan kayo. Sa madaling salita, nag-meet kami nitong doktor na to. So, okay naman. Talagang sa totoo lang, napaka-alive niya kausap. Kasi, napaka-importante, pag may sakit tayo, yung kausap natin, very positive din. Yung mind, no? Na hindi yung, may sakit ka na nga, tapos para bang sabihin pa niya, parang akala mo, mamamatay ka na. So, sa madaling salita, nagkakapalitan, tapos tinuturoan niya ako paano yung mga perfect juicing, yung mga food. Kasi, minsan tamad na ako ang ginagawa, nag-gino-juice. Ang nahirapan ako, ang daming kakainin. Like, for example, yung mga carrots, mga So, ang ginagawa, gino-juice na lang yan. So, iniinom ko na lang siya. Ini-intake ko na lang, iniinom. So, after, 2024. So, go ang buhay ko. Patuloy ang buhay ko. Nag-abroad ako, nagpunta, nagta-travel, nagbi-business. Pero, one day, tumawag itong si wellness doctor. Sabi niya sa akin, hala ka, Mrs. Sabalo, pumunta ka, alam mo ba, meron akong kilalang doktor magaling. Kasi meron daw inoperahan na babae, 60 years old, na 5 kilos yung bukol na. Walang chemo, inoperahan. Sabi ko, talaga? Sabi niya, mas maganda yan, patanggalan natin yung bukol. Tapos magko-concentrate ka na lang doon sa pagpapagamot, yung ibubuhos na lang yung immune system. Sabi ko, sige. Sabi ko, pero may travel ako. Totoo sa 25 na pala, no? Sabi ko, may travel pa ako. Alis muna ako. So, nag-travel ako, tapos pumunta ako ng Siargao.
Pero wala pa rin sa mind ko talaga na magpa-opera. Inisip ko na lang na kung hindi ako mag-survive, I'm sure, siguro, yung buhay ko, abot ako ng 2 years. Which is, everything is preferred naman. Kasi, kaya na yung mga trabaho ko, yung anak ko na panganay, kaya niya i-handle. Kasi, tinuro ko na eh. So, nasa Siargao kami. Yung bahay ko, hiwalay. May bahay kami na tinitirahan. Tapos, hiwalay dun sa kubo ko. Guys, take note. Sabi ko sa mister ko, daan tayo sa kubo ko. Daan tayo sa kubo. Kasi, parang gusto kong dumaan. Parang I feel na dumaan. So, dumaan nga ako. So, yung mister ko nasa kotse, ako pumasok. Nung pumasok ako doon sa kotse, pumasok ako sa kubo, nadulas ako. Naglakad ako, nadulas ako, nag-slides ako, ang tumama sa akin ito. Di ang sakit. Sakit talaga, my God, grabe ang sakit. Kasi itong bukol nandito eh. Naranasan niyo na ba yung sakit na parang akala mo maghiwalay yung sipmura mo? Tsaka yung sakit na parang akala mo And in that time, na parang kang mahimatayin, ang naisip ko ay yung aking mother na wala na. Uncle ko, si Florentino at saka yung asawa, yun yung nag-ano sa mind ko. Tapos, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi walang nakakita eh. Yung asawa ko nasa kotse. Tapos yung caretaker ko, wala pa. So, ang ginawa ko, nung sabi ko, tulungan mo ako, bumangon ako, tapos umakyat ako doon sa kubo. Tapos umupo ako doon. Talagang masakit, na masakit, na masakit. Sabi ko doon sa mister ko, tumawag ako, sabi ko, nadulas ako. Ang sakit, nadulas ako. Sabi ko gano'n, grabe ang sakit. Sabi, galit na galit yung asawa ko. Kasi bakit ka pumupunta-punta dito? Yung ang attitude ng asawa ko, yung parang may anak ka na, nadapa na nga, papaluin pa. Yan yung attitude niya. Bakit kasi ka pumunta-punta pa dito? Alam mo naman talaga, yan tuloy, nadulas ka. Sabi ko nga kanya, sa Ginoo ko, Lord. Sabi ko gano'n. Sabi ko, sige na. Inalalayan ako nung dumating na yung caretaker, inalayan na ako punta kotse. At that time, guys, parang yun yung topic sa akin. Sinabihan ako. Parang feeling ko sinabi sa akin. Parang yun yung calling sa akin na, magpagaling ka. Parang yun. So, tumawag agad ako sa doktor ko. Yung friend ko na, naging friend ko na kasi yung, doctor wellness ko. Sabi ko, nasaan ka na, sa Palawan ka pa? Sabi niya, yes. Yung doktor, nandiyan pa rin sa Palawan. Yes. Sabi ko, pwede bang samahan mo ako next day? Uwi ako bukas agad sa Palawan. Sabi niya gano'n. Okay. Sabi niya, sige, go. At the time, nagtawag ako ng ticket, nag-booking. Tapos, kinabukagan, first flight in the morning, umuwi kami ng Palawan. So, kinabukasan, punta kami sa doktor. Sabi ng doktor ko, kinapakapa niya, wala nang mahawakan sa breast. Kailangan ipakimo ka. Okay? Biopsy chemo. Take note guys, no choice. So, ang ginawa ko, nagpa-biopsy. Binayopsy niya ako. Tapos, inano niya ako, nagpa-chemo. Okay? So, yun na yung nag-chemo ako nung nakaraan. Ang unang tanong ko pala sa kanya, sabi ko, Dok, anong mangyari pag nagpa-chemo ako? Sabi niya, hindi madali. Hindi madali mag-chemo. Marami kang mararamdaman, marami kang So, sabi niya, prepared mo yung sarili mo. Pero malakas ka eh. Sabi niya, ganun, kaya mo yan. Nung nag-chemo na nga ako, nung nag-biopsy pala, nung nag-biopsy muna ako, ang suggestion niya sa clinic niya, sabi ko, hindi ko kaya kasi takot ako sa pain. So, ang ginawa ko, sabi ko, mag-hospital na lang tayo. So, nag-hospital kami. Tapos, nung nasa hospital, anesthesia, tapos yun, parang tulog ka lang.
Tapos, yun, tapos na. And then after that, in-schedule na niya ako, para sa chemo. Parang very blessed ako kasi yung mga doktor na nakakausap ko, very positive, parang napaka-supportive nila. Tapos pati yung chemo doctor ko napakabait, So, totoo guys, yung first day ng chemo, okay lang, pero pag second day, halos mamatay na ako. Sabi ko sa mister ko, I need siguro papuntahin mo si Doc, yung wellness doctor ko. Kailangan ko siya. Pero sige na rin siya chat sa akin. Sabi niya, kumusta? Anong naramdaman mo? Sabi ko, need kita. So, pumunta siya sa akin, physiotherapy niya ako. Physiotherapy, yung may machine siya na ginagamit. Tapos yun yung ginamit. Tapos, nag-blend yung mga pagkain, nag-juicer, yun ang pinainom sa akin. So, yun yung, lumakas ako. Tapos, kinabukasan, yun na yung, kasi may another injection ako para sa bone marrow. And then, after that, namalingke, na, kumakain. Guys, ang mararamdaman mo sa chemo, walang lasa, walang panglasa pagkain. Tapos, nanghihina ka talaga. Grabe ang panghihina. Maswerte lang ako kasi meron nga akong wellness doctor na inaano yung machine para mabuhay yung mga nerves. Tapos, may mga natural medicines din ako na tinitake. Okay, so kaya mapansin mo, this is my 4th day of chemo. Malakas po ako, awa ng Diyos. At saka, ang maganda, lumiliit po yung breast ko. At saka, yung naglaboratory pala uli ako, nitong huli, bago ako nag-chemo, lahat po ay maayos. Negative naman yung lahat ng laboratory ko, awa ng Diyos. Hindi pa lumabas yung result ng biopsy ko. Medyo, I'm not sure, baka next week lalabas na yun. So, malalaman ko kung ano talaga. Pero, ang maganda lang ay lumiit yung, yung breast, yung bukol sa breast ko. So, ito na pala, itong doktor na to, yung wellness doctor ko, hindi to taga Palawan, pumupunta-punta lang siya dito para may mga inaalagaan siyang mga pasyente. So, sabi ko, Dok, alam mo sa totoo lang, laki talaga ng tulong mo sa akin. Kasi, kung wala ka, kung hindi mo ako inalalayan yung health ko, yung hindi ko kaya talaga kasi parang ayoko na nga magpa-chemo uli eh. Kasi meron pa akong another session eh. Hindi ko na talaga kaya magpa-chemo. Sabi ko ganun. Parang hindi ko talaga kaya. Kaya lang dahil sa ginawa mo sa akin, lumakas ako, maayos yung ko. Ano yung mga pinapagawa niya sa aking session. Kaya sabi niya, oo nga, ang problema ko, yung may mga pasyente din siya dito, na nandito sa Palawan nagpunta, mga taga Cebu. So, nag-i-stay sila sa mga resort lang, tapos doon niya pinupuntahan. Tapos sabi ko sa kanya, why not, Doc, na mayroon akong area na hindi ko naman nagagamit, hindi ko naman nandyan lang, sabi ko gano'n, bakit hindi na lang gamitin mo na gawin mong wellness area para kahit pa paano makakatulong din tayo sa mga tao na katulad ko na lumalaban sa sakit ngayon na hindi ko malaman kung sabi cancer, pero hindi pa natin talaga masabi kung cancer kasi hindi pa naman lumabas yung biopsy kung cancer talaga. Sa ngayon kasi ang dami talagang may sakit. So, sabi ko sa kanya, gamitin mo yung area ko doon sa almost 1 hectare. May building, may gamitin mo yun. Tapos, para kung meron kang mga iterapi, gustong tumira doon, doon mo patirahin. So, yun guys, naisip ko, lahat talaga ng mga nangyayari sa buhay natin, may calling galing kay Lord. Okay? So, siguro, sa side ko, kaya dumating ako sa punto na to, baka sinabi ni Lord, oy, Rosebel, may edad ka na.
kailangan mo ng tumulong sa kapwa mo. Kasi hindi naman tayo mga bata, nagkakaedad. Kung ano yung meron tayo sa mundo na to, kung ano yung, kahit gaano natin karaming pera, kahit gaano natin karaming properties, or lahat yan hindi natin madala sa langit. Okay, so, I think we need to help also other people. So yun yung naisip ko. Kailangan ko magiging malakas, kailangan ko magiging positive sa pananaw ko sa buhay, sa sakit ko, para kahit papaano makapagbigay din ako ng inspiration sa ibang tao. Okay? Guys, yung video ko na to ay continuous po to kasi later on, yung kung ano yung mga ano pa yung update ng mga ginagawa ko, sarili ko, i-update ko din po kayo. And then kung ano na rin yung ginagawa ko namin, kasi natuwa nga ako, bigla kaming tayo ng wellness center. Itong wellness center, hindi to yung wellness center para kumita ng pera tao. Hindi, para makatulong kami yung mga nandun sa probinsya na aalagaan, kasi ang mga partners po namin dito mga nitibo. Okay, mga nitibo. Kaya yun yung plan namin. Ay, yun parang ang sarap ng pakiramdam ko kasi at least kahit papaano meron akong magawa sa buhay ko. Okay, magamit yung pwesto ko para dyan. So at least yung mga walang-wala. And the next video pala na gagawin ko, paano kayo makatipid, no? Makatipid sa mga bills, kasi natuwa ako kasi ang dami kong nakausap na may mga cancer patient na talagang minsan zero yung mga binabayaran nila kasi ang dami naman palang ng government na mga tumutulong. Okay? Kaya doon sa may mga sakit na katulad ko, huwag kayong matakot magpagamot, So, okay? Laban lang, kailangan mindset lang na lumaban tayo kasi lahat ng bagay basta ipagdasal natin, mayroong magandang bibigay sa atin ng biyaya si Lord. Okay? God bless everyone! I love you all.